Alam mo po, Mr. Johnson, galit na galit ako sa tatay ko. Kasi pinabayaan niya kami ni Mama. Tura ni Ben sa kanyang boss. Baka naman may dahilan ng tatay mo kung bakit niya nagawang bagay na yon. What if magkita kayo? Anong gagawin mo? Tanong ni Mr. Johnson sa binata. Hindi ko po alam. Kahit galit ako sa ama ko, gusto ko pa din siyang makilala. Para bang sabik pa din ako sa kanya at gusto ko siyang tanungin kung bakit niya kami pinabayaan. Mas importante ba yung bagay na pinili niya kaysa sa amin ni Mama? Dati ko pa po yan tanong. Pero ang hirap hanapan ng kasagutan. Wika ni Ben, at sa mga oras na yon ay naluha na ito. Damang-dama ni Mr. Johnson ang puot, galit at hinanakit sa puso ng binata na tila ba tumatagos ang sakit na nadarama nito sa kanya. Alam kong mabuti ang Diyos. Malay mo balang araw masagot ng katanungan na matagal nang walang kasagutan. Magpakatatag ka lang. Tura ng lalaki kay Ben. Ngumiti naman ang binata at matapos ang pag-uusap ng dalawa ay umalis ng mga ito at bumalik na sa kanyang ginagawa. Samantalang si Mr. Johnson naman ay tila ba hindi mapakali dahil hanggang ngayon ay dama niya pa rin ang sakit na dinadala ni Ben. May kung anong bagay na bumagabag sa kanya na hindi niya alam kung kaya't doon naisipan ni Mr. Johnson na tingnan ang application letter o biodata ni Ben. Flora? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mahal, saan mo balak magpakasal? Sa simbahan ba? Tanong ni Johnson sa kanyang kasintahan na si Flora. Kahit saan naman basta ikakasal ako sa taong mahal ko. At sa'yo yun. Bakit mo naman natanong? Matamis na wika ng dalaga at saka napatanong sa kanyang kasintahan. Sumagi lang sa isipan ko. Siyempre balang araw papakasal din tayo. Tora ni Johnson at hinalikan sa pisngi ang kasintahan. Kasal agad ang nasa isip mo hindi mo pa nga ako ipinapakilala sa mga magulang mo. Bago mo alalahanin ang wedding na yan, unahin mo muna na isipin kung paano mo ako ipapakilala sa pamilya mo. Aba, ang tagal na natin pero never ko pa silang na-meet. Wika ni Flora sa kanyang nobyo at napayuko pa. Alam naman ng dalaga na magkaiba ang mundong ginagalawan nila ng kanyang kasintahan dahil mayaman ito samantalang siya ay mahirap lamang. Namumuhay ng simpleng buhay samantalang ang kanyang nobyo ay laki sa limpak-limpak na pera, magagarang sasakyan at higit pa doon, ito ay tagapagmana. Ngunit minahal ni Flora si Johnson hindi dahil sa yaman nito kundi sa kakaibang ugali nito. Madaming naging maniligaw ang dalaga, ngunit si Johnson lamang ang nag-iisang nakapukaw ng atensyon ng dalaga. Kakaiba ito kung manligaw at kahit na tila ba based na ito noon kay Flora ay hindi ito sumuko. Hindi ito tumigil hanggat hindi niya nasusungkit ang matamis na oo ng dalaga. Alam mo naman mahal yung sitwasyon, pero huwag kang mag-alala. Ipapakilala din kita sa kanila. Humahanap lang ako ng tamang tiyempo. Wika ni Johnson at saka nito hinagka ng nobya. Flora! Tawag ni Aling Tanya sa kanyang anak. Mahal, dito na muna ako. Tawag na kasi ako ni Inang. Kita na lang tayo bukas ha. Mahal kita. Matamis na paalam ni Flora. Sige, punta na lang ulit ako dito bukas. Pasabi kay tita. Salamat. Tumango naman ang dalagan sa sinambit na iyon ng kanyang nobyo at doon ay nagyakapan ng dalawa bago tuluyan nagpaalam sa isa't isa. Nang umalis na si Johnson ay kaagad na umuwi si Flora. Inang, bakit po? Tanong ng dalaga sa kanyang nanay na si Tanya. Magsaing ka na dyan. Nang pagdating ng itang mo ay may makakain tayo. Hihimayin ko lang itong malunggay at nang may panglahok tayo sa sardinas. Umalis na ba yung boyfriend mo? Dito mo na lang sana pinakain. Sunod-sunod na tura ni Tanya sa kanyang anak. Kakaalis lang po. Sabi nga po niya ay salamat daw. Wika ni Flora at napakunot naman ang noon ni Tanya. Abay, salamat saan? Dahil pinayagan ko kayo? Nasa tamang edad naman na kayong dalawa. Basta ang akin, sisiguraduhin niya na hindi kanya sasaktan
at panigurado'y mananagot yung boyfriend mo sa akin, lalo na kay Tang mo. Tura nito habang naghihimay ng malunggay. Napangiti naman si Flora sa sinambit ng kanyang nanay. Mahal na mahal siya ng mga ito, lalo na't nag-iisang anak lamang siya. Kung kaya't halos lahat ay ginawa ng mga ito, maibigay lamang ang lahat ng pangangailangan ng kanilang anak. Naku naman si Inang, masyado akong mahal. Huwag po kayo mag-alala ni Itang. Hindi po ako magpapaloko. At higit sa lahat, hindi ako magpapaapi. Wika ni Flora sa kanyang ina at yumakap ito ng mahigpit. Ganyan dapat, hindi kita pinalaki para lang lokohin at apihin. Aba, ibang usapan na yan. Hay nako, tama na nga at pagsaing ka na. Mamaya darating ng Itang mo, saka na tayo magdramahan. Tora ni Tanya at natawa naman si Flora. Kaagad na sinunod ng dalaga ang utos ng kanyang ina at agad itong nagluto ng kanin. Matapos na magsaing ay nagtungo na si Flora sa kanyang silid at doon ay naupo ito. Sana pag naipakilala na ako ni Johnson sa pamilya niya, matanggap din nila ako. Kagaya ng pagtanggap nila Itang sa kanya. Wika ng dalaga sa kanyang sarili habang nakatitig sa salamin. Ilang sandali ang lumipas ay tinawag na ito ng kanyang mga magulang kung kaya't kaagad na nagtungo sa ibaba si Flora. Kakain na anak, tawagin mo ng Itang mo doon sa may labas, sabay-sabay na kamo tayo. Tura ni Tanya sa kanyang anak at kaagad naman na sinunod iyon ng dalaga. Paglabas ay kaagad na nakita ni Flora ang kanyang ama na nag-aayos ng tricycle nito na ginagamit sa pamamasada. Itang, kakain na daw po, sabi ni Inang, sabay-sabay na daw po tayo. Tura ni Flora sa kanyang ama at nagmano pa. Kaagad naman na tumango si Florendo sa sinambit ng kanyang anak. Sige, mauna ka na, susunod na lang ako. Ligpitin ko lang tong mga ginamit ko. Wika naman ng ama ni Flora at gaya ng sinambit ni Florendo, nauna na nga si Flora. Noong gabing iyon ay sabay-sabay na kumain ng buong pamilya kagaya ng kanilang nakagawian. Samantala, sa kabilang banda naman si Johnson ay umuwi na sa kanilang bahay at gaya ng palagi niyang nadadatnan ay nagtatalo na naman ang kanyang mga magulang. Ano? Aalis ka na naman? Mas importante na ba sa'yo ngayon ang yaman mo kaysa sa amin ng pamilya mo? Galit na sigaw ng ina na si Vivian sa kanyang asawang si Victor. Mom, Dad, nag-aaway na naman po ba kayo? Halos araw-araw na lang ay ganyan kayo. Wala na ba kayong pakialam sa nararamdaman ko? Naluluhang wika ni Johnson sa kanyang mga magulang at kapwa na tahimik naman ang mga ito. Eto kasing dati mo. Wala na naman sa birthday ng kapatid mo. Nagtatampo na si Beatrice. Debut niya yon tapos wala ang dad niyo? Wala na nga siya nung birthday mo. Pati ba naman sa kaarawan ng bunso mong kapatid? Nag-hysterical na wika ni Vivian sa kanyang anak. Napatingin naman si Johnson sa kanyang ama. Sa totoo lang ay wala namang pakialam ang binata kung wala ang kanyang ama nung kaarawan niya. Dahil alam naman ni Johnson na may mahalagang trabaho ang kanyang ama kung kaya't wala ito. Mom, maiintindihan naman po siguro ni Beatrice kung wala si Dad. Basta ipaliwanag mo lang. Sagot ni Johnson sa kanyang ina. What? You're unbelievable. Mas kinakampihan mo pa ang dad mo over us? It's your sister's birthday. Hindi makapaniwalang wika ni Vivian sa kanyang anak. Mom, hindi ko kinakampihan si Dad. Naiintindihan ko lang siya. Sa tingin mo po ba lahat ng luho niyo ay makukuha niyo kung hindi ni Dad gagawin ang lahat ng to? Mahalaga po ba sa'yo ang kaarawan ni Beatrice o mas mahalaga sa'yo ang sabihin ng mga amiga mo? Mom, I know you. Hindi naghahangad ng sino man sa amin ni Beatrice ang malaking event o party. Ikaw lang po may gusto nun. Kaya ikaw din po ang nagbibigay ng dahilan kay Dad na lumayo sa atin para ma-provide ang lahat ng pangangailangan natin. Maluhaluhang tura ni Johnson sa kanyang ina at doon ay umalis ang binata sa harapan ng kanyang mga magulang. Buti pa si Johnson, naiintindihan ako. Wika ni Victor at doon ay umalis na ito dala ang kanyang mga bagahe para sa isang business trip. Napailing na lamang si Vivian sa huling salitang binitawan ng kanyang asawa. Samantala, si Johnson naman ay malalim na napabuntong hininga habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. I hate this fucking life. Hindi naman ito ang ginusto ko. Kahit simple ay ayos lang. Basta magkakasama kami at maayos. Bakit kasi may mga taong hindi marunong makontento? Umiiyak na tura ng binata sa kanyang sarili at doon ay sinuntok nito ang salamin sa kanyang harapan.
Masakit para sa kanya na nagkakaganon ang kanilang pamilya, ngunit hindi niya kaya magalit sa kanyang ama dahil alam niya na ginagawa lamang nito ang lahat para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Ilang sandali pa ay bigla na lamang may kumatok mula sa labas ng kanyang silid. "Kuya, ako to, si Beatrice," wika ng kanyang kapatid at kaagad na ikinubli ng binata ang kanyang kamay na nagdurugo dahil sa pagsuntok niya sa salamin. Pasok," sagot ni Johnson at doon ay kaagad na nakita ng kapatid niya ang bubog sa sahig. "Kuya, anong nangyari? Bakit ang daming bubog dito?" "Oh my gosh, tumudugo ang kamay mo. Yaya, pakidala po dito ng emergency kit," sigaw ni Beatrice at kaagad naman na kumilos ang katulong. Narinig naman ng kanilang ina ang pagsigaw na yun ng dalaga kung kaya't nagmamadali itong pumanhik patungo sa silid ng panganay niya na anak. "What happened? Bakit ka sumisigaw, Beatrice?" Aligagang tanong ni Vivian at doon ay nakita nito ang dugo sa sahig. Dumating naman ang katulong na inutusan ng dalaga at kaagad na nilinis si Beatrice ang kamay ng kanyang kuya na nagdurugo pa rin. "Kuya naman, ano bang problema? Magsabi ka sa amin, hindi yung ganito na sinasaktan mo yung sarili mo," wika ng dalaga sa kanyang kuya habang nililinis ang sugat nito. "Alam niyo ang problema? Itong pamilya natin. Palagi na lang nag-aaway si mom and dad. Halos araw-araw na lang, kada uuwi ako, bungad agad ang sigawan nilang dalawa. Mom, hindi mo pa kayang intindihan si dad? Kung gusto mo na palagi siyang nandito para sa pamilya natin, bawasan mo mga hinihiling mo sa kanya. Kasi alam mo po, kaya ganun si dad. Iniisip niya na kapag huminto siya, baka iwan mo siya. Mom, hindi lang nagsasalita o nagrereklamo si dad. Pero alam ko at ramdam ko na pagod na siya. Na gusto niya na makasama tayo. Pero paano? Naisip mo din ba ang nararamdaman niya?" Maluhalo ang wika ni Johnson at niyakap na lang ito ng kanyang bunsong kapatid. "Pasensya na kayo. Pero akala ko kasi lahat ng ginagawa ko ay gusto ninyo." Umiiyak na tura ni Vivian. "Gusto? Tinanong niyo po ba kami? Mom, pwede po bang maging tulad na lang tayo ng dati? Kahit simple, masaya. Hindi tulad ngayon. Lahat nga nasa atin na. Oo, sobrang yaman natin dahil napalago ni dad yung negosyong pinamana sa kanya ni lolo. Pero di ba't parang kulang pa din? Alam niyo po kung bakit? Kasi nasilaw na po kayo sa kayamanan. At kapag ako nagkapamilya, hindi ko hahayaan na maging ganito ang buhay namin." Mahabang wika ni Johnson at doon ay tumayo ito at saka umalis sa kanila. Susundan pa sana ito ng kanyang nakababatang kapatid na si Beatrice, ngunit pinigilan ito ng kanilang inang na si Vivian. "Kailangan niya ng space. Hayaan na muna natin siya," tura nito sa kanyang bunsong anak. "Pero ma'am, dumudugo pa ang sugat ni kuya," pangangatwiran ng dalaga sa kanyang ina. "I know. Pero hayaan na muna natin siya. Isa pa panigurado diretso na naman yung kuya mo dun sa hampas lupa niyang girlfriend." Gigil na wika ni Vivian. "Po? Si kuya may girlfriend? Pero wala po siyang pinapakilala sa atin. How come? Paano mo po nasabi?" Takang tanong ni Beatrice na may halong pagkagulat. "Minsan kong sinundan ng kuya mo at nakita ko siya nakasama ang babaeng duka. Kung ayaw mo akong paniwalaan, I will give you their address nang ikaw mismo makaalam para hindi naman ako palaging masama sa mata niyo," wika ni Vivian at doon na ibinigay nito ang tinitirahan nila ni Flora. Sa kabilang banda, tulad ng mga hula ni Vivian, dumiretso nga si Johnson sa tahanan ng kanyang kasintahan. "Oh, mahal, umiyak ka ba? Tsaka gabi na," wika ni Flora nang biglang dumating sa labas ng kanilang bahay si Johnson. "Pwede bang dito na muna ako?" tura ng binata sa kasintahan. "Nag-away na naman bang mga magulang mo? Nagkagulo na naman ba kayo? Teka, ano nangyari sa kamay mo? Halika nga nang magamot ko yan. Mahal naman kasi, sinaktan mo na naman ang sarili mo. Hindi maganda yan," wika ni Flora at doon ay pumasok ng mga ito. "Oh, Johnson, nandito ka pala. Kumain ka na ba? Kaso gulay lang ang ulam natin. Teka, ipagsasando kita,"
Tura ni Tanya at hindi na nito hinintay pa ang sagot ng binata. Kaagad na pinaghandaan nito si Johnson na makakain at napansin din ito ang sugat sa kamay ng binata. Napakapalad mo sa mga magulang mo, Flora. Sana ganyan din si Mom at Dad. Palagi na lang kasi silang nagtatalo. Maluhaluhang tura ni Johnson sa kasintahan. Inilapag naman ni Tanya ang sinandok na pagkain para sa binata. Alam mo, Johnson, may kanya-kanyang pamamaraan ng mga magulang sa pagpapakita nila ng pagmamahal sa kanilang anak. Siguro hindi lang talaga showing mga magulang mo. Kung palagi naman nagtatalo sila, maaaring may hindi lang pagkakaunawaan sa pagitan nilang mag-asawa. Lahat naman ng nangyayari sa ating paligid may dahilan at kasagutan. O siya, tapusin mo na yung paggamot sa sugat ni Johnson, Flora, na makakain na yung boyfriend mo. Mahabang litanya ni Tanya sa binata at pinayuhan pa ito. Napangiti naman si Johnson sa pagiging mabait sa kanya ng ina ng kanyang nobya. Salamat po. Napakabuti po ng puso ninyo. Manang-mana sa inyo tong si Flora. Nakangiting wika ng binata. Ay sus, tambola pa. Sige na, kumain ka na. Malunggay lang yan na may sardinas. Ulam ng mahihirap. Wika ni Tanya, tumawa naman ang mga ito. Tila ba na walang problema ni Johnson dahil sa pagiging palabiro ng ina ni Flora. Kahit na simple lamang ang pamumuhay ng mga ito ay masaya naman sila. Matapos na gamutin ni Flora ang sugat ng kanyang nobyo ay kumain ang binata. Masarap siya, malinamnam. Mga wika ni Johnson at humigo pa ito ng sabaw. Hindi lang masarap, masustansya pa. Nakangiting wika ni Flora at kinuha nito ng maiinom ang kasintahan. Habang nagkakatuwaan ng mga ito ay bigla na lamang may kumatok sa may pintuan nila, Tanya. Sige na, kumain ka lang dyan, ako nang magbubukas. Wika ni Tanya at kaagad na binuksan ang pinto. Magandang gabi, nandyan ba ang kuya ko? Taas kilay na tanong ni Beatrice at doon ay napakunot ang noon ni Tanya. Kuya mo? Sino bang kuya mo? At saka pwede ba iha, wag mo nga akong malditahan dyan? Kung umasta akala mo bahay mo to ah. Nakapamewang at kunot noong tanong ng ginang kay Beatrice. Pasensya na po ah. Johnson pong pangalan ng kuya ko. At may nakapagsabi po sa akin na dito nakatira yung girlfriend niyang si Flora. Tura ng dalaga at napaira pa ito. Narinig naman agad ni Johnson ang boses ng kanyang kapatid kaya agad itong napatingin kay Flora at doon ay sabay na napatayo ang dalawa. Beatrice, anong ginagawa mo dito? At saka paano mo nalaman na nandito ako? Nagtatakang tanong ni Johnson sa kanyang nakababatang kapatid. Hay nako kuya, hindi mo na kailangang magtaka. Moms always find a way to find you. Anyway, hindi mo ba ako ipapakilala sa girlfriend mo? Sa kanila. Walang pakundangan na wika nito. Natulala na lamang si Flora at ang kanyang mga magulang sa inasta ng kapatid ng kanyang nobyo. Magalang si Beatrice pagdating sa kanyang kuya. Ngunit mana ito sa kanyang ina na matapobre at mapanghusga. Hello sa'yo, ako si Flora. At saka ito si Inang. Tapos ito naman ang itang ko. Ikaw palang kapatid nitong si Johnson. Palagi kanyang nakikwento sa akin. Nice to meet you. Tura ng dalaga at inilahad pa nito ang kanyang kamay, ngunit tinignan lamang ito ng masama ni Beatrice. Yeah, I am his sister. Kuya ko siya. Hindi ko inaakala na tama palang sinabi ni Mom na isang low class ang girlfriend mo, kuya. Mapanginsultong wika nito. Beatrice, pwede ba umuwi ka na lang? Hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi mo. Kahit ganito sila tita at Flora, napapasaya nila ako. Wika ni Johnson at tinawanan lamang ito ng kanyang kapatid. Napapasaya? Well, ginagawa lang nila yon para makuha ang loob mo. Then anong kasunod? Huhututan ka nila ng pera? Dire-diretsong wika ni Beatrice at doon ay sinampal ito ng kanyang kuya. Kung pumunta ka lang dito para insultuhin ang mahal ko, pwede bang umalis ka na lang? O baka gusto mong ako mismo kumaladkad sa'yo? Galit na wika ng binata. You're unbelievable, kuya. Kaya ba ganun kang sumagot kay Mom kasi yun ang natutunan mo dito sa mga taong ito? Panghampas lupa. Alam nyo, lalo ka na. Lalabas din ang totoo. I will prove to you, kuya, na pera lang ang habol sa'yo ng babaeng to. Galit na wika ni Beatrice at saka nito masamang tinignan si Flora bago tuluyang umalis.
Napahilamos na lamang si Johnson sa inasta ng kanyang kapatid. Pasensya na kayo sa inasta ni Beatrice ha. Hindi ko ine-expect na malalaman niya ang tungkol dito. Ako nang humihingi ng tawad sa pag-uugali ng kapatid ko. Paghingi ng dispensa ni Johnson sa mga ito. Ang layo ng pag-uugali ng kapatid mo sa'yo, no? Napaka-spoiled brat niya. Aba, kung anak ko yon, siguro nakatikim na sa akin yun ng malutong na sampal. Grabe siya kung makapanghusga ng kapwa niya. Hindi magandang ganon. Ang magiging tingin sa kanya ng mga tao ay masama at hindi na disiplina. Sa huli, ang mga magulang niyang mapapahamak. Hindi makapaniwalang wika ni Tanya at nailing na lamang. Pasensya na po talaga. Pati pa po tuloy kayo na damay sa kaguluhan ng pamilya ko. Kung pwede nga lang pumili ng pamilya, gagawin ko. Wika ni Johnson at malalim na napabuntong hininga. Hay nako, Johnson. Kahit na gano'n ang pamilya mo, mahalin mo sila. Yung kapatid mo, nauunawaan ko kung bakit siya gano'n. Maaring meron siyang trust issue. Sa yaman ba naman ninyo, kahit sino naman siguro iisipin na ginagamit ka lang nitong anak ko para umangat sa buhay. Wala tayong magagawa doon dahil nakatira tayo sa mundong mapanghusga at kasama natin ang mga mapangmatang tao. Payo naman ni Florendo kay Johnson. Tama si Itang mahal. Kahit ako naiintindihan ko ang kapatid mo, pero never kong gagawin ang iniisip niya dahil minahal naman kita bilang ikaw. Hindi dahil mayaman ka o madaming pera. Tandaan mo, ang pagmamahal ay hindi mabibili ng kahit anong salapi, lalo ng magandang ugali. Hayaan mo ng kapatid mo, panigurado concern lang yun sa'yo. Huwag mo na lang masamain kahit masakit lahat ng sinabi niya. Kaya ko naman patunayan na mali siya. Wika ni Flora at doon ay hinawakan nito ang kamay ng kanyang nobyo. Salamat po sa inyo ha. Napakamuunawain niyo po. Pasasalamat ang binata at doon ay ngumiti naman ang mga ito. Nagtagal pa si Johnson sa tahanan nila Flora at nag-usap pa ang dalawa hanggang sa nagpa siya na ang binata na umuwi na. Mag-iingat ka mahal, I love you. Matamis na wika ni Flora sa kasintahan. I love you too, good night mahal. Tura naman ang binata at saka nito hinalikan sa noo ang dalaga. Matapos na makapagpaalam sa isa't isa, ay umalis na nga si Johnson at umuwi sa kanila. Pagdating ng binata sa kanilang tahanan ay naghihintay sa kanya ang ama niyang si Victor. Johnson, ano tong sinasabi ng kapatid mo sa akin? Bungad na tanong nito sa kanyang anak at saka seryosong tumingin sa binata. Napabuntong hininga na lamang si Johnson dahil gaya ng kanyang inaasahan ay nakarating na sa kanyang amang natuklasan ng kanyang kapatid. Akala ko ba dad may business trip ka? Bakit nandito ka? Pag-iiba ng binata sa usapan. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Totoo ba ang sinasabi ni Beatrice? May kasintahan ka na mula sa mababang uri? Tanong ni Victor. Dad, tao din po sila, kagaya natin. Alam niyo po hindi ko kayo maintindihan. Bakit ba ang hirap sa inyong tanggapin ng mga taong mas mababa sa atin? Galing din naman tayo sa hirap, diba? Tura ni Johnson. At doon ay bigla na lang sumingit sa usapan ang kanyang ina. Anak, hindi sila katulad natin. Mula sila sa mahirap na pamilya. Oo, dati simple ang pamumuhay natin. Pero noon pa may namumuhay na tayo sa masaganang buhay. Hindi ako makakapayag na isang katulad ng babaeng yan ang mapapangasawa mo. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Tura ni Vivian at napailing na lamang ang binata. Sasabihin na naman ba ng ibang taong iniisip nyo? Paano naman ang nararamdaman ko? Hindi po ba yun mahalaga? Mom, Dad, mahal ko po si Flora. At masaya ako sa kanya. At ganun din siya, mahal niya ako. Sagot ni Johnson sa kanyang mga magulang. Anak, ganun sila sa'yo kasi mapera ka. Gagamitin ka lang nila para sa ambisyon nila. Yung Flora na yan, panigurado pera lang ang habol niyan sa'yo. Naintindihan mo ba kami? Tura ni Vivian at doon ay hindi na nakapagtimpi pa ang binata. As far as I remember, galing ka din sa hirap noon, Mom. Tama po ba? Ibig sabihin ba noon, pinakasalan mo lang si Dad because of his money? You just used him for your ambition? Diretsang tanong ni Johnson sa kanyang ina at doon ay natahimik ito.
Son, that's enough. Kung hindi ka namin mapipigilan, then go. Hindi kita pipilitin na layuan ang babaeng mahal mo. Pero don't expect na magiging pantay ang tingin namin sa kanya. That's it, matulog na tayo. Wika ni Victor at hindi makapaniwala si Johnson sa sinambit ng kanyang ama. Pare-pareho lang kayo. Naiiling na wika ni Johnson at doon ay nagtungo na ito sa kanyang silid. Simula nung araw na yon ay hindi na muling kinausap pa ng binata ang kanyang ama. Nawala na din ito ng pake at hindi niya na pinapansin ang pagtatalo ng kanyang mga magulang. Hanggang isang araw, may isang pangyayaring hindi inaasahan. Aray, masakit, Beatrice! Daing ni Flora at pigil na pigil ito sa kanyang sarili na hindi patulan ng kapatid ng kanyang nobyo. Ikaw na babae ka. Ipakita mo yung tunay mo ugali. You're cheap, low class, and a gold digger. Social climber. Galit na wika ni Beatrice habang sinasabunutan ito si Flora. Bubuhusan pa sana ni Beatrice ang nobya ng kanyang palamig na paninda nang dumating si Johnson. Ano ba, Beatrice? Bitawan mo nga si Flora. Ano bang ginagawa mo dito? Bakit ka nandito, ha? Nakapag-usap na kami ng dad mo. Pumayag na siya at ipapakilala ko na si Flora sa kanila. Mamayang gabi, kaya pakiusap na lang. Huwag mo nang pag-initan ng girlfriend ko. Nagpunta ka pa talaga dito to insult her at saktan siya. Mag-sorry ka sa kanya. Wika ng binata sa kanyang kapatid. Hell no, I won't apologize. In fact, she deserved what she got. Paawa. Inis na wika ni Beatrice at masamang tiningnan si Flora. Paalis na sana ito nang hawakan siya ng kanyang kuya sa braso. I said say sorry to her. Madiin na wika ni Johnson at mahigpit na hinawakan ang braso ng kapatid. Ouch! Nasasaktan ako, kuya! Daing ni Beatrice na hindi naman pinansin ng binata. Talagang masasaktan ka kapag hindi ka humingi ng tawad kay Flora. Gigil na wika ni Johnson at mas lalo pang humigpit ang hawak nito sa braso ng kapatid. Fine! I'm sorry! Tura ng dalaga at doon ay binitawan na ito ng kanyang kuya. Kaagad naman na umalis si Beatrice matapos siyang bitawan ng kanyang kuya. Ayos ka lang? Dapat hindi mo na hinahayaan na ganunin ka ng kapatid ko. Kahit na sister ko siya, hindi mo dapat hinahayaan na ganunin ka niya. Baling ni Johnson sa kanyang kasintahan. Tapos ano? Kapag pinatulan ko ang kapatid mo, mas lalo lang yung magagalit sa akin. At saka dapat hindi mo ginawa yung ganung bagay sa kanya. Mas lalo lang akong pag-iinitan ni Beatrice. Turan ni Flora sa kanyang nobyo. Kapag hinayaan mo mga tao na ganun-ganunin ka, uulit-ulitin nila yon. Kasi ang iisipin nila, mahina ka. Kaya please lang sana sa susunod, huwag mong hahayaan na saktan ka ng kapatid ko. Wika ni Johnson at saka niyakap ang kasintahan. Hayaan mo na, mapapagod din yung kapatid mo for sure. Bilang nakakatanda, iintindihin ko na lang siya. Di ba nga sabi sa Biblia, ang taong mapagkumbaba ang siyang pinagpapala. Alam ko na darating ang araw na matatanggap ako ng pamilya mo para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kahit ano pang gawin nila, kahit nasaktan nila ako, oo, lalaban ako, pero kapag alam kong sobra na, hanggat kaya kong magtimpi, gagawin ko kasi ayoko magkagulo kayo ng pamilya mo nang dahil sa akin. Tura ni Flora at doon ay niyakap ito ng binata. Pasensya ka na mahal kung nasasaktan ka ng dahil sa akin. Palagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Ipagtatanggol kita sa abot ng aking makakaya. I love you. Matamis na wika ni Johnson at doon ay iniyakap nito ang nobya. Kahit na gano'n ang turing ng kapatid ni Johnson kay Flora, ay inuunawa na lamang ito ng dalaga. Dahil alam niya na kaya gano'n si Beatrice dahil protective lamang ito sa kanyang kuya at may malalim pa itong dahilan. Matapos ang pangyayaring yon, kinagabihan ay dinala ni Johnson ng kanyang kasintahan sa kanilang tahanan upang personal nang ipakilala sa kanyang mga magulang. Mahal, sure ka na ba na ipapakilala mo na ako sa parents mo? Nag-aalinlang ang tanong ni Flora sa kasintahan. Oo naman, bakit? Kinakabahan ka ba? Huwag kang mag-alala sa mga sasabihin nila. I'm here to protect you. Kaya kung kinakabahan ka, hawakan mo lang ang kamay ko. Isa pa, hindi ko hahayaan na
maulit pang ginawa sa'yo ni Beatrice. Wika ni Johnson sa kasintahan, sabay halik sa noo ng dalaga. Kahit papaano ay napanatag naman ang kalooban ni Flora dahil sa sinambit ng kanyang nobyo. Matapos na mag-usap ay tumuloy na ang dalawa sa pagpasok sa tahanan nila Johnson at doon ay sumalubong sa kanila ang kapatid nito at mapanginsultong tumingin sa kasintahan ng kanyang kuya. Wow! Nanditong filingerang mahadera. At talagang dinala mo talaga yung dukha mong kasintahan dito sa bahay, kuya. Alam ba to nila mom at dad? Nakapamewang natura na Beatrice at doon ay biglang nagsalita ang ama nila. Enough, Beatrice. Igalang mong bisita ng kuya mo. At isa pa ako nagsabi sa kuya mo na ipakilala sa amin ang girlfriend niya. Wika ni Victor at tiningnan nito si Flora mula ulo hanggang sa paa na tila ba kinikilatis ang dalaga. Hello po, magandang araw po sa inyo. Ako po si Flora. Nakangiting pakilala ng dalaga at nagmano pa ito sa mga magulang ni Johnson. Nagulat pa si Vivian sa ginawang iyon ni Flora. Don't touch me. Can you distance? Naasiwa ko sa'yo. Masungit na wika ng ina ni Johnson at masama naman itong tinignan ng kanyang asawa. Pasok kayo. Masaya ako na nakilala na kita, Flora. Don't mind my wife and my daughter. Ganyan lang talaga sila. Pagpasensyahan mo na. Anyway, nabalitaan ko ang ginawa ni Beatrice sa'yo at ako na ang humihingi ng pasensya sa'yo. Wika nito at pinapasok sila sa loob. Kahit papaano ay nabawasan ang kabang nararamdaman ni Flora dahil sa pagiging kalmado ng ama ng kanyang nobyo. Ayos lang naman po sa akin. Alam ko naman po na concern lang kayo kay Johnson. Pero totoo po ang nararamdaman ko sa anak ninyo. Hindi po yaman o perang habol ko sa kanya dahil minahal ko po siya bilang siya. Pinili ko siya dahil siya yung tipo ng lalaki na hindi ka iiwan. Sa kanya ko po naramdaman na hindi mahalaga ang estado ng buhay. Minahal namin ang isa't isa bilang kami. Hindi dahil sa anumang bagay na meron kami. Magalang na wika ni Flora at napatingin lamang sa kanyang kasintahan. Ay, ang drama naman, ang daming satsat. So ano ba talagang gusto mo? Pera? Layuan mo lang ang kuya ko. You don't belong to us. Isa kang hampas lupang nangangarap umangat. Gigil na tura ni Beatrice at doon ay nasampal ito ng kanyang kuya. Pinapunta ko dito si Flora para makilala niyo at hindi para makatanggap ng pang-insulto ninyo. Galit na wika ni Johnson at doon ay tumayo na ito. Beatrice, apologize to her. Maotoridad na wika ni Victor at doon ay natahimik ang lahat. Okay lang dad, aalis na kami. Ano yon? Magsusorry si Beatrice tapos uulitin na naman niya. Pagsusorry ay sinasabi lang kapag sinasadyang nagawa. Pero kung paulit-ulit na lang, tama ba natanggapin pang paghingi niya ng tawad? Kung hindi niyo matanggap si Flora, ayos lang. Wala akong pakialam. Pero huwag kayong mag-i-expect na dahil sa inyo, hihiwalayan ko siya. No. Bago ko kayo irespeto, respetuhin niyo muna ako at ang girlfriend ko. Pagtanggol pa ni Johnson sa kanyang kasintahan, tsaka nito hinawakan ang kamay ng dalaga at tsaka hinila paalis sa kanilang bahay. Look at his attitude, Dad. Nahahawa na siya sa cheap niyang girlfriend. Bakit mo pa kasi pinapunta dito yung babaeng dukha na yon? Inis na wika ni Beatrice. Napansin mo pag-uugali ng kuya mo pero ang behavior mo napansin mo ba? Try to look at yourself in the mirror. Baka makita mo yung tunay mong mukha. You're unbelievable. Manang-mana ka sa mom mo. Naiiling na tura ni Victor at doon ay umalis na ito. Natahimik naman si Beatrice at ang ina nitong si Vivian. Kapwa nagkatinginan pa mga ito. Sa kabilang banda naman, matapos na umalis sa kanilang tahanan ay dumiretso sila Johnson sa parke. Bakit ba ang bait ng girlfriend ko? Bakit ang bait mo? Dapat hindi mo sila hinahayaan na pagsalitaan ka ng ganon o itrato ng ganon. Tura ng binata sa kasintahan. Ngumiti naman si Flora at hinawakan ng kamay ng kanyang nobyo. Sa tingin mo, mahal, kapag lumaban ako o pinatulan ko, titigil ba sila? Di ba hindi? Isa pa, pamilya mo sila. Kaya dapat lang na pakisamahan ko sila at pagtimpian. Pero huwag ka mag-alala.
Hindi ko naman hahayaan na paulit-ulit nilang gawin ang bagay na yun sa akin. Sa ngayon, hahayaan ko na muna sila. Syempre, mahirap para sa kanila na pagkatiwalaan ako. Lalo na't kakakilala lang nila sa akin. Mabuti nga't kahit masama akong tumingin ng dad mo kalmado siya. Wika ni Flora at matamis na ngumiti. Kaya mahal na mahal kita napakabuti mo. Salamat sa pag-intindi at pag-unawa sa pamilya ko. Wika ni Johnson at doon ay nagyakapan ng magkasintahan. Nagtagal pa mga ito sa parke bago tuluyang inihatid ng binata si Flora sa tahanan nito. Pagdating sa kanilang tahanan ay kaagad na kinamusta ni Tanya ang kanyang anak. Oh, kamusta ang lakad niyo? Tanong nito sa kanyang anak. Pagod na naupo sa kanyang sofa si Flora at saka malungkot na napatingin sa kanyang ina. Inang, ang unfair po ng mundo, no? Bakit kaya may mga taong mapanghusga? Hindi naman sila perpekto. Nakakalungkot lang isipin na hindi lahat ay kayang umunawa sa sitwasyon natin. Matamlay na wika ng dalaga. Sa totoo lang, labis na nasasaktan si Flora sa lahat ng sinabi ng kapatid at ina ng kanyang kasintahan. Para bang bumaba ang tingin niya sa kanyang sarili. Hindi niya lamang iyon ipinapahalata kay Johnson dahil ayaw niyang mag-isip ito at dumagdag pa sa poproblemahin ng binata. Bakit? Ano bang nangyari? May ginawa ba sila sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Tanya sa kanyang anak. Kagaya po ng inaasahan, katulad ni Beatrice ang kanyang nanay. Napakamata pobre po nila at iniisip nila na pera lang ang habol ko kay Johnson. Nasinagot ko naman, pero todo pa din ang lait sa akin ni Beatrice. Parang bumaba tuloy ang tingin ko sa sarili ko. Sobrang sakit ng mga salitang binitawan nila. Muntik ko nang hindi kayanin. Wika ng dalagat na payuko na lamang. Ano pa bang aasahan natin sa mga mayayamang tao? Malamang mapang-insulto sila. At higit doon mapanghusga. Para bang may trust issue sila kasi takot maghirap? Anong ginawa ng boyfriend mo nung maliitin ka ng pamilya niya? Tura ni Tanya at natanong ang kanyang anak. Pinagtanggol niya po ako. Sinagot niya yung nanay niya at kapatid. Mabuti nga po kahit parang ang seryoso ng dad niya. Mabait naman ito at saka diretso magsalita. Ang totoo po niyan, pinagtanggol pa nga niya ako sa asawa niya kay Beatrice. Kahit na para bang nakakatakot siya. Kaya siguro madalas kampihan ni Johnson ang dad niya kasi mabuti ito. Pagkukwento ni Flora sa kanyang ina. Ganun ba? Anak, tandaan mo huwag na huwag ka din basta-basta nagtitiwala. Minsan kasi yung akala natin na kakampi natin, sila pala yung taong mananakit sa atin. Yung iniisip mo na mabait at mabuti sila pala yung masama at mapanghusga. Kaya ingatan mo ang puso mo. Pati na rin ang sarili mo. Nandito lang kami ng papa mo palagi para sa'yo. Wika ni Tanya at hinagka ng kanyang anak. Tatandaan ko po yan, inang. Matamis na tura ni Flora. Nang dahil sa nangyari, mas lalong lumayo ang loob ni Johnson sa kanyang ina at hindi na din ito madalas makipagkulitan sa kanyang kapatid na si Beatrice. Sa paglipas ng mga araw at taon ay mas lalong tumibay ang sabahan nila Flora at ng kanyang nobyo. Anak, nandyan si Johnson, hinahanap ka. Tura ni Florendo at doon ay kaagad na lumabas si Flora. Flowers for you. Matamis na wika ni Johnson at iniabot ang bugkos ng bulaklak sa kasintahan. Anong meron? Bakit may pabulaklak ang boyfriend ko? Nagtatakang tanong ng dalaga sa kanyang nobyo. Tita, tito, gusto ko po sana humingi ng permiso. Hihingin ko po sana ang inyong basbas para makapaghanda na po ako sa kasal namin ni Flora. Narito po ako sa harapan ninyong lahat at sasambitin ng katanggang, Flora, will you marry me? Tanong ni Johnson at lumuhod pa ito sa harapan ng kanyang kasintahan at doon ay nilabas nito ang isang maliit na kahon na kulay pula. Napaluha naman si Flora dahil hindi niya inaasahan ang bagay na yon. Biglaan lamang ang lahat. Wow, grabe akala ko dadalaw ka lang, Johnson. Proposal na pala ito. Bueno, ano pa nga bang magagawa namin? Mahal niyo naman ang isa't isa.
Basta ipangako mo lang sa amin na huwag mong paiiyakin at sasaktan itong anak namin, ha? Kapag ito umuwi dito sa bahay na umiiyak, aba, kailanman hindi mo na siya makikitang muli. Wika ni Tanya, at doon ay isang matamis na oo ang sagot ni Flora sa tanong ng kanyang boyfriend. Kaagad na isinuot ni Johnson ang isang diamond ring sa daliri ng dalaga. Pangako po, hindi ko paiiyakin ang anak ninyo. Wika ng binata at doon ay nagyakapan ng magkasintahan. Labis na tuwa at sayang nararamdaman nila Johnson at Flora ng mga oras na yon. Para bang walang hahadlang sa kanilang pagmamahalan? Matapos na mag-propose ay kaagad na inasikaso ng dalawa ang kanilang kasal. Simple lang ang gusto ko, mahal. Hindi naman kailangan na ingrande dahil ang mahalaga ay maikasal tayong dalawa sa isa't isa, kahit saang lugar pa yan. Wika ni Flora sa kanyang kasintahan. Gaya nga ng naisang dalaga ay sinagawa ang kasal sa isang simbahan at napakasimple lamang ng theme ng kanilang wedding. The Dukha Bride. Masaya ka ba na nakuha mo ng gusto mo? Are you happy na ikakasal ka na kay kuya? Anyway, kahit na ikasal ka kay kuya, I will not let you ruin our family. Hindi ko hahayaan na isang katulad mo ay maging parte ng pamilya namin. Galit na wika ni Beatrice. Please, Beatrice, huwag ngayon. Pwede bang ipaubaya mo muna sa akin tong araw na to? Kasal ko kasi to at ayoko masira ang araw ko ng dahil lang sa'yo. Pakiusap ni Flora sa kapatid ng kanyang mapapangasawa. Tumawa naman ang dalaga at tila ba wala itong pakialam sa sinambit sa kanya ni Flora. Ipaubaya? Hell no! I will do whatever I want. Huwag kang umasa na boss dito. And also, this flower and this necklace, hindi mo yan deserve. Hindi to bagay sa katulad mo. Sigaw ni Beatrice at doon ay pinagsisira nito ang bulaklak at saka hinablot ang kwintas ng bride. Nang dahil sa nangyari at ginawa ng dalaga ay hindi na nakapagtimpi pa si Flora. Nasampal na to si Beatrice at doon ay nagsalita ito. Ano bang ginawa kong mali para itrato mo ako ng ganito, ha? Isa pa, kahit na hindi mo ako matanggap bilang kapamilya, wala ka na magagawa doon. Dahil kapag kami na ikasal na ni Johnson, magiging asawa na ako ng kuya mo. At isa lang ang ibig sabihin nun, magiging parte na ako ng pamilya ninyo. At kahit na lumuha ka pa ng dugo, hindi na yun magbabago. Kuha mo? Inis na wika ni Flora at hindi na ito nakapagpigil pa. Kapal din ng mukha mo. You're such a snake! Wika ni Beatrice at sasampalin sana nito ang bride. Oops! Sa tingin mo, hahayaan pa kita nasaktan ako? May hangganan ng kabaitan ko, Beatrice. May katapusan ng pagiging maunawain ko. At sana, huwag mong sagadin. Dahil ang mabait na katulad ko at tahimik, iba ko magalit. Parang bulkan yan. Lahat madadamay. At kapag nangitim tong mata ko, tandaan mo tong mukha ko. Dahil panigurado, ito na ang huling makikita mo. So please, kung hindi mo ako gusto, lumayo ka na lang. Huwag mo nang hintayin na sumabog ang bomba at baka magulat ka. Wika ni Flora at doon nanlaki ang mga mata ng dalaga. Hindi ito makapaniwala na lalaban na sa kanya ang magiging asawa ng kanyang kuya. Dahil sa pagkapahiya ay agad na umalis doon si Beatrice. She's unbelievable. Palaban din pala hampas lupang yan. Inis na wika ng dalaga at hindi na lamang ito dumalo sa kasal ng kanyang kuya. Pag alis si Beatrice doon ay napangiti na lang ang ina ni Flora. Akala ko hahayaan mo na naman yung spoiled brat na yun na ganun-ganunin ka na lang eh. Wika ni Tanya at inayos ang wedding gown ng kanilang anak. Siyempre, hindi ko hahayaan na sirain niya tong kasal ko. Aba, kung kaya niyang magtaray, kaya ko din. At saka wala naman siyang magagawa. Kahit ayaw niya sa akin ikakasal na kami ng kuya niya. Kahit anong pagwawala niya pa o paglulumpasay, parte na ako ng pamilya nila. Ayoko sanang patulan siya pero tama si Johnson sumusobra na siya. Wika ni Flora at ngumiti na lamang ito upang mawala ng init ng kanyang ulo. Matapos na magkapag-ayos ay lumabas ang bride at sumakay sa kanyang bridal car patungo sa simbahan.
Habang nasa biyahe, inalala ni Flora ang lahat ng alaala nila ng kasintahan. At sa wakas, sa dami ng panlalait na kanyang natamo mula sa pamilya ng kasintahan, sa huli ay siya pa din ang nagwagi. Dahil ngayon ay ikakasal na siya sa lalaking kanyang pinakamamahal. Ilang sandali pa ay nakarating na din sa simbahan ng bride. At doon ay tila ba nag-slow motion ng paligid habang naglalakad dito sa gitna. Naiyak naman si Johnson habang hinihintay ang kanyang mapapangasawa sa may altar. Nang makarating na sa harapan ni Johnson si Flora, ay iniabot ni Florendo ang kamay ng kanyang anak at saka nagturan. Ingatan at mahalin mo ang aming anak. Naway magsama kayo sa hirap at ginhawa. Wika ng ama ng bride. At doon ay sabay na humarap sa pare ang dalawa. Nagsimula na nga ang seremonya at doon ay binitawan ng dalawa ang kanilang vow sa isa't isa. I will do my best to be a good husband to you. I will protect you no matter what. Sasamahan kita sa hirap at ginhawa. Matamis na wika ni Johnson at doon ay isinuot ang singsing sa daliri ng kanyang asawang si Flora. Itong singsing na ito magsisilbing tanda nating dalawa sa ating wagas sa pagmamahalan. Habang suot-suot mo ito, mananatili ang pagmamahal ko sa iyo. Alam ko na hindi ako perpekto, pero gagawin ko ang best ko to be a good wife to you. Tura naman ni Flora at matamis ding umiti. Matapos ang pagpapalitan ng vows at aido ng dalawa, ay doon na sinambit ng pare na ganap ng mag-asawa ang dalawa. You may now kiss the bride, wika ng pare at doon ay nagpalakpakan ng lahat. Naging masaya ang wedding ng dalawa, maging ang kanilang honeymoon. Makalipas ang 5 taon na pagsasama bilang mag-asawa ay hindi pa din nagkakaroon ng anak ang dalawa. Mahal, what if maghanap na lang tayo ng surrogate mother? Kasi ilang taon na din tayo mag-asawa pero hindi pa din tayo nagkakaroon ng anak. Suwestyon ni Johnson sa kanyang asawa. Natahimik naman panandalian si Flora dahil sa ideyang naisip ng kanyang mahal na asawa. Mahal, hindi naman minamadali ang pagkakaroon ng anak. Kung kalooban tayo ng Diyos, darating din yon. Huwag mo lang madaliin. Wika nito sa kanyang asawa at doon na hindi na lamang umimik si Johnson. Sa totoo lamang, noon pa man ay nais na ng lalaki na magkaroon ng anak, ngunit tila ba mailap sa kanilang tadhana. Dahil sa tagal ng kanilang pagsasama ay hindi pa din sila nabibiyayaan ng sariling anak. Matapos mapag-usapan ng bagay na yon, ay nagpaalam si Flora na tutungo sa kanyang mga magulang. At doon ito sinabing ideyang naisip ng kanyang asawa. Ano? Surrogate mother? Hindi naman masamang ideyang yon pero di ba pangarap mo na magkaroon ng anak? Na ikaw mismo magdadala sa sinapupunan mo? Tora ni Tanya at napabuntong hininga na lamang si Flora. Hindi na nito alam ang kanyang dapat pakinggan, ngunit tama naman ang kanyang ina. Samantala, sa kabilang banda naman si Johnson ay kinausap na ng kanyang mga magulang. Ano, Johnson? Hanggang ngayon wala pa din kayong anak ni Flora? Wala ba kayong balak na bumuo? Tora ni Victor sa kanyang anak. Kuya, bakit ayaw mo na lang kasi sundin yung sinabi ko sa'yo na surrogacy? At least may anak ka. At saka tumatanda na kayo ng asawa mo. Baka mamaya maunahan pa namin kayo ni Christoph. Wika ni Beatrice at ngumiti pa na mapang-insulto sa kanyang kuya. Ikaw pa naman ang tagapagmana. Paano na lang kung bigla ka mawala? Kami ng dad mo hindi naman pwedeng iwanan kay Beatrice. Lalo na't ayaw ng kapatid mo na magpalakad ng kumpanya. Ikaw lang inaasahan namin ng dad mo na magpatuloy ng legacy ng pamilya natin. Kung wala ka magiging anak, aba iwanan mo na yung asawa mo. Mag-undergo kayo ng IVF procedure o kaya surrogacy na sinasabi nitong kapatid mo. Anak mo pa din naman yon. Mahabang litanya ni Vivian. At doon ay napayuko na lamang si Johnson. Gulong-gulo na ang isipan ng lalaki at halos araw-araw na lamang itong ginugulo at sinusulsulan ng kanyang sariling pamilya. Hanggang sa naisipan na nito na mag-undergo na lang ng surrogacy. Nag-research at ipinaliwanag ng asawa ng kanyang kapatid ang patungkol sa procedure. Bagamat nung una ay tila ba nakukonsensya si Johnson dahil inilihim niya ang bagay na yon sa kanyang asawa. Ngunit dahil sa labis na pagnanais nito na magkaroon ng anak, ay isinagawa nito ang surrogacy nang walang paalam sa kanyang asawa. Hanggang isang gabi dahil sa pagod sa trabaho,
At pagpaplano patungkol sa surrogacy ay nakaligtaan ni Johnson na isara ang kanyang laptop. Ay nako, ito talagang si Mahal. Masyadong pinapagod ang kanyang sarili. Wika ni Flora at doon ay inayos nito ang kumot ng asawa. Matapos nun ay napabaling ito sa laptop na nakabukas at doon ay tila ba may kung anong nag-udyo kay Flora na mag-usisa doon. Laking gulat ng babae nang makita ang chats, emails at files patungkol sa surrogacy. Hindi naman makapaniwala si Flora na magagawa ng kanyang asawa na maglihim sa kanya. Binasa at kinalikot pa iyon ng babae at doon ay naluha na lamang siya sa mga salitang binitiwan ng mga ito. Hay nako, baog kasi yung babaeng yon. Sus, wag kayong ganyan. Mahal na mahal ni Johnson ang asawa niya. Hampas lupa naman at low-key. Ilan lamang yon sa mga nabasa ni Flora sa usapan ng pamilya ng kanyang asawa sa isang group chat. Sobrang nasaktan ng babae dahil wala man lang sinabi ang kanyang sariling asawa at hindi man lang siya pinagtanggol nito kagaya ng dati. Pare-pareho lang kayo, mga walang hiya. Pinagkakaisahan niyo ako. Isa kang duwag, Johnson. Mula ngayon, hindi mo na ako makikita pa. Galit na wika ni Flora at doon ay kaagad itong nagligpit ng kanyang gamit. Nung gabing mismong iyon ay nag-alsabalutan si Flora at hindi man ito kinausap ang asawa. Umuwi si Flora sa kanyang mga magulang na umiiyak, bitbit ang kanyang mga gamit. Anak, gabi na, anong ginagawa mo dito? Teka, may nangyari ba? Kunot noong tanong ni Tanya sa kanyang anak. Ina, itang, pare-pareho lang sila. Umiyak na tura ni Flora at doon ay niyakap ito ng kanyang mga magulang. Nagkatinginan naman ang mag-asawa at saka nagtanong sa kanilang anak. Ano bang nangyari? Kunot noong tanong ni Florendo sa kanyang anak. Ina, nabasa at nakita ko na pinag-uusapan at pinagtatawanan nila ako sa group chat nila. Kaya hampas lupa daw ako. Low-key at higit sa lahat baog daw ako. Lahat naman yun matatanggap ko pero ang hindi ko kinaya habang nagsisikap ako na ayusin ang relasyon namin mag-asawa. Nakaredy na palang embryo. Nabuo na. Ipagbubuntis na lang ng surrogate. At ang masakit pa doon, alam nilang lahat kasi nasa iisang group chat sila. Tapos inaalipusta na ako ng mga pamilya niya. Wala lang siyang sinabi. Hindi siyang Johnson ang minahal ko. Umiyak na paliwanag ni Flora sa kanyang mga magulang. Hayaan mo na ang asawa mo, anak. Balang araw, babalik din sa kanilang lahat ng ginawa nila sa'yo. Wika ni Tanya at doon ay pinahid nito ang luha ng anak. Ina, sobrang sakit po kasi. Silang lahat alam nila tapos ako na asawa walang kaalam-alam. Ginawa pa nila akong pulutan sa group chat nila at pinagtawanan. Umiiyak na tura ni Flora sa kanyang ina. Ganon talaga, anak. Sinabi ko naman sa'yo na ingatan mong puso mo at sarili mo dahil hindi lahat ng nasa tabi mo ay mananatili. Tigil na, anak, huwag mo nang saktan ang iyong sarili. Wika ni Tanya sa kanyang anak at doon ay tuloy-tuloy na bumuhos ang luha sa mga mata ni Flora. Labis na paghihinagpis ang nararamdaman ng babae. Nung una'y umaasa pa ito na hahanapin siya ng mahal niyang asawa. Ngunit hindi mo lang ito nagpakita sa kanya na siyang mas ikinagalit ni Flora. Pakiramdam niya ay ang tanga-tanga niya, naniniwala siya sa mga pangakong binitawan sa kanya ni Johnson. Sa kabilang banda naman, pagising ni Johnson ay kaagad na hinanap niya ang kanyang asawa, ngunit wala nang lahat ng gamit ni Flora. Where is she? Galit na wika ni Johnson. Napahilamos pa ito ng kanyang mukha at doon ay napatingin ito sa kanyang laptop. Nakabukas iyon. Lahat ng files, emails, chats at messages ay nakabukas. Doon lamang naisip nito na alam na ng kanyang asawa ang lahat. Dahil sa inis ay naibato ni Johnson ang vase sa kanyang tabi. Kaagad naman na narinig nila Beatrice ang tunog ng basag na vase, kung kaya't agad na dumiretso ang mga ito sa silid ni Johnson. What happened? Ano bang problema mo, Johnson, at nagbabasag ka ng gamit? Kunot noong tanong ni Victor sa kanyang anak, saka napatingin sa basag-basag na vase. Nalaman na lahat ni Flora. At ngayon umalis ng asawa ko. It's my fault. Dapat talaga sinabi ko sa kanyang totoo. Damn it. Ang tanga-tanga ko.
Bakit ba hinayaan ko na mangyaring bagay na to? Kunot na wika ni Johnson at sinisi nito ang kanyang sarili. Nagkatinginan naman ang mga magulang nito at tila ba masaya pang mga ito sa naganap. Are you insane, kuya? Bakit mo naman sisisihin ang sarili mo? Choice ng asawa mo na umalis. Hayaan mo siya. At saka wala ka namang hahabulin sa kanya dahil wala namang kayong naging anak. As if naman kawalan siya. Isa pa, kuya, kahit na sabihin mo sa kanyang totoo, wala pa din magbabago dahil gusto ng asawa mo na magkaanak kayo. Nangangarap pa siya eh. Hindi niya nga kayang bigyan ka ng anak. Masungit na wika ni Beatrice at doon ay natahimik naman si Johnson. Tila ba naniwala ito sa kanyang kapatid, ang hindi niya alam ay nilalason lamang ng mga ito ang kanyang utak dahil ayaw ng kanyang pamilya sa asawa niyang si Flora. Isa pa, baka umalis yun kasi may iba na siya. Iyon lang ang way niya para iwan ka. We warned you, Johnson. Ginagamit ka lang ng asawa mo. At ngayon na siya na mismo ang umalis, then let her go. Tandaan mo, hindi ka dapat maghabol sa kanya. Isa pa, she's just a nobody woman. Walang ipagmamalaki sa kanyang sarili. Siya pang may ganang maglayas at iwan ka? Panunulsol ni Vivian sa kanyang anak. Malalim na napabuntong hininga si Johnson at dahil nga sa mga sinambit ng kanyang pamilya ay hindi na hinawol pa ni Johnson ang kanyang asawa. Hinayaan niya na tuluyang masira ang kanilang pagmamahalan na ipinaglaban nila noon. Simula noon ay wala nang naging balita pa ang dalawa sa isa't isa. Nagkanya-kanya na ito ng kanilang mga buhay. Si Johnson kahit sa surrogacy ay never nabuo ang baby dahil laging failed. Naka 6 rounds na siya sa surrogacy pero walang naging okay. Failure lahat. Doon niya naisip na baka hindi na talaga siya magkakaanak. Pagkatapos ng 20 taon, matanda na si Johnson. Hindi na ito nag-asawang muli. Dahil failure after failure ang naging relationship nito. At never na naging the same sa dati niyang asawa ang kanyang naging relasyon sa ibang mga babaeng dumating sa kanyang buhay. Kuya, hindi ka ba sasama sa amin na dumalaw sa puntod nila mom and dad? Tanong ni Beatrice na kanyang kuya. Ilang taon na din buhat ng namayapa ang mga magulang nila Johnson. Ang kanilang inay namatay dahil sa atake sa puso. Samantalang ang kanilang ama naman ay namatay dahil sa sakit nitong leukemia. Kung kaya't simula na mawala ng magulang si Johnson ang humahawak sa legacy ng kanilang pamilya. Siya nang naging CEO ng kanilang kumpanya dahil hindi naman niya maaasahan ang nakababatang kapatid patungkol sa pamamalakad sa kanilang kumpanya. Busy pa ako, Beatrice. Kung nabubuhay lang sila mom and dad, maintindihan nila ako. I will visit them some other time kapag maluwag na ang schedule ko. As of now, ikaw na munang dumalaw sa kanila. Tura ni Johnson sa kanyang kapatid. Okay, fine. Wika ni Beatrice at umalis na ito. May sarili na ding pamilya si Beatrice buhat ng maikasal ito sa doktor na si Christoph. Nagbago ang ugali ng dalaga mula noon. Hindi na ito ang dating maldita at mapanghusga. Samantalang si Flora naman ay kasama na ng kanyang mga magulang at kalaunan ay namayapa din ang mga ito dahil sa katandaan. Matapos na makausap ang kapatid ay sumakay na siya sa kanyang sasakyan at hinatid ito ng kanyang personal na driver sa kanyang opisina. Naging mabilis naman ang biyahe dahil maaga pa lang ay umalis na ito para hindi abutan ng traffic. Nang makarating sa kumpanya habang patungo sa kanyang opisina ay nakita nito ang isang janitor na nagbabasa sa isang Manila paper na nakadikit sa pader habang nagtatrabaho. Kaagad nitong napukaw ang atensyon ni Mr. Johnson at natuwa ito sa binata. Nako, pasensya na po boss. May exam po kasi kami mamaya sa school kaya nagre-review po ako habang ginagawa po ang trabaho ko. Kaagad na paliwanag ng binata at niligpit nito ang kanyang gamit. Agas lang naman. Napakasipag mo naman. Teka, bago ka lang ba dito? Ngayon lang kasi kita nakita at napansin. Mostly lahat ng empleyado ay kilala ko. Tura ni Johnson at napansin nito na bago lamang ang binata. Opo, bago lang po ako dito. Ako po si Ben, 19 years old. Kakaumpisa ko lang po kahapon kaya po siguro hindi ka pa pamilyar sa akin. Ayos lang po ba yung ginagawa ko? Baka po tanggalin mo po ako sa trabaho, pangako po hindi na mauulit. Pagpapakilala ni Ben
at kaagad na humingi ng dispensa sa kanyang boss. Napangiti naman si Johnson na tila baka kakaibang nararamdaman niya sa binata. Para bang ang gaan-gaan ang pakiramdam niya kay Ben at natuwa ito sa ipinakitang kagalangan nito. Hindi sukat akalain ni Mr. Johnson na may gaya pa ni Ben na masipag sa trabaho maging sa kanyang pag-aaral. Ayos lang naman. Isa pa nakakatuwa ka nga dahil ang sipag mong bata. Nag-aaral ka pa habang nagtatrabaho. Ang katulad mo dapat ang tularan ng mga kabataan. Nakangiting tura nito sa binata. Napangiti naman si Ben at saka muling nagsalita. Opo, pangarap ko po kasi natulungan si Mama na umangat sa buhay. Lalo na po at buong buhay niya itinoon niya sa akin. Na hindi na nga po siya nakapag-asawa ulit dahil sa pag-aalaga niya sa akin. Gusto ko pong suklian ang lahat ng sakripisyo niya sa akin at mabigyan po si Mama ng magandang buhay. Pagkukwento nito at napatango naman si Johnson. Ipagpatuloy mo lang yung pangarap mo. Panigurado, malayo ang mararating mo sa buhay. Wika ni Mr. Johnson. Matapos ang pag-uusap ng dalawa ay umalis na si Ben dahil may kailangan pa itong tapusin na trabaho. Samantalang si Mr. Johnson naman ay hindi na mawala sa kanyang isipan ang binata. Simula na makilala nito ang bagong janitor na si Ben ay hindi na ito mawaglit sa isipan ng lalaki. Sa unang pagkikita pa lang nila ay nakita na ni Mr. Johnson ang kasipagan sa binata. Masigasig ito sa kanyang trabaho maging sa kanyang pag-aaral. Halos araw-araw ay nakikita ni Mr. Johnson si Ben na nag-aaral habang nagtatrabaho at palagi itong humingiti sa kanya. Sa pagtagal ng araw, unti-unti nang napapalapit ang loob ng lalaki sa binata. Ang sipag mo naman, Ben. Hindi ka ba napapagod? Kanina pa kita nakikita na naglalampaso habang nagbabasa. Tanong ni Mr. Johnson sa binata. Ako po mapapagod? Hindi po yun mangyayari. Para po sa akin ang taong may pangarap, hindi dapat sumusuko. Tsaka kapag gusto mong ginagawa mo, hindi mo rin maiisipan na mapagod. Magiliw na wika ni Ben. Habang nagkakalapit ang dalawa ay doon tinuruan ni Mr. Johnson ang binata kung paano gumamit ng laptop. Kakaibang pakiramdam niya kasi masipag ito. Working student at higit sa lahat ay matalino ito. Natutuwa si Mr. Johnson sa pagiging masigasig nito sa trabaho kahit pa nang nag-aaral ito. Madalas nakikita niya na naglalagay sa pader ng mga aralin si Ben habang naglilinis. May mga magulang ka naman ata, bakit kailangan mo magtrabaho? Tapos nag-aaral ka pa. Hindi ka ba nahihirapan yan? At saka mahirap ang ginagawa mo pinagsasabay mong pag-aaral at pagtatrabaho. Pag-uusisa ni Mr. Johnson sa binata. Ngumiti naman ang binata at saka ito nagpaliwanag. Single mom po kasi ang nanay ko. Gustong-gusto ko na tulungan si Mama kasi wala akong tatay, iniwan kami. Kasi akala daw ng tatay ko, hindi na magkakaanak ang nanay ko kaya nag-anak siya sa iba. Never ko na po na-experience na merong tatay. Kaya madalas akong tampulan ng tukso noon dahil wala daw akong tatay. Pero para sa pangarap, hindi ko na lang din pinansin ang sinabi ng ibang tao sa akin. Ang mahalaga ay masaya kami ni Mama. Wika ni Ben at baka sa boses nito ang lungkot. Napayuko naman si Mr. Johnson na tila batago sa kanyang puso ang lahat ng sinabi ni Ben. Ang lungkot naman ng kwento mo. For sure, kung kasama mo pa ang papa mo, proud yan sa'yo. Wika ni Mr. Johnson at doon ay napayuko naman si Ben. Paano po siya magiging proud Hindi niya man lang hinanap ang mama ko. Hinayaan niya na umalis si Mama sa poder niya. Hindi man lang siya nag-effort na hanapin kami. Porket akala niya ay hindi sila magkakaanak ng mama ko, pinabayaan niya lang. Tapos mas pinili niyang mag-anak sa iba kaysa ayusin ang relasyon nila ng mama ko. Wika ni Ben at ramdam ni Johnson ang hinanakit sa mga sinabi ng binata. Para bang tinamaan siya sa mga sinambit nito dahil gaya ng sa kwento ng binata, iniwan din niya noon ang kanilang asawa dahil hindi sila magkaanak. Bigla na lamang nakaramdam ng konsensya si Mr. Johnson dahil sa mga salitang binitawan ni Ben. Grabe ang galit mo sa papa mo, no? Sa bagay, kahit sino naman magagalit kung ipinagpalit kayo para lang sa iba. Masakit yun. Wika nito at napayuko na lang binata. Alam mo po, Mr. Johnson,
Galit na galit ako sa tatay ko kasi pinabayaan niya kami ni Mama. Tura ni Ben sa kanyang boss. Baka naman may dahilan ng tatay mo kung bakit niya nagawa ang bagay na yon. What if magkita kayo? Anong gagawin mo? Tanong ni Mr. Johnson sa binata. Hindi ko po alam. Kahit galit ako sa ama ko, gusto ko pa din siya makilala. Para bang sabik pa din ako sa kanya at gusto ko siyang tanungin kung bakit niya kami pinabayaan. Mas importante ba yung bagay na pinili niya kaysa sa amin ni Mama? Dati ko pa po yung tanong pero ang hirap hanapan ng kasagutan. Wika ni Ben at sa mga oras na yon ay naluha na lamang ito. Damang-dama ni Mr. Johnson ang puot, galit at hinanakit sa puso ng binata na tila ba tumatagos ang sakit na nadarama nito sa kanya. Alam kong mabuti ang Diyos. Malay mo balang araw masagot ng katanungan na matagal nang walang kasagutan. Magpakatatag ka lang. Tura ng lalaki kay Ben. Ngumiti naman ang binata at matapos ang pag-uusap ng dalawa ay umalis na ito at bumalik na sa kanyang ginagawa. Samantalang si Mr. Johnson naman ay tila ba hindi mapakali dahil hanggang ngayon ay dama niya ang sakit na dinadala ni Ben. May kung anong bagay na bumabagabag sa kanya na hindi niya alam kung kaya't doon na naisipan ni Mr. Johnson na tignan ang application letter o biodata ni Ben. Flora, banggit ni Mr. Johnson sa pangalan ng ina ni Ben. Nanlaki ang mga mata ng Mr. at hindi ito makapaniwala na ang ina ng binata ang kanyang madalas kasama at palagi niyang tinuturuan ng mga aral sa buhay. Maging sa iba pang bagay ay ang kanyang dating asawa na hinayaan niyang umalis noon at kanyang binaliwala sa mahabang panahon. Nangangatog na ibinaba ni Mr. Johnson ang biodata ni Ben at kaagad itong napaisip. Nahinto lamang ito sa pag-alaala sa kanya nakaraan nang dumating ang kanyang sekretarya. Mr. Johnson, pinapabigay daw po sa inyo ni Ben, isa sa mga empleyado. Nakalimutan niya daw pong ibalik sa inyo kanina. Wika ng sekretarya at ibinigay ang baonan ng pagkain. Tumango lamang ang Ginoo at saka kinuha ang baonan na may kutsara na siyang ginamit kanina ni Ben. Matapos na makalabas ang sekretarya ay agad ng patitig sa kawalan ang lalaki. Paano kung anak namin siya? Ibig sabihin buntis si Flora nung umalis siya. I need to find the truth. Kung tama man ang iniisip ko, ibig sabihin ako ang amang tinutukoy ni Ben. Tura ni Mr. Johnson sa kanyang sarili. Sa mga oras na yon, unti-unti nang nanumbalik ang lahat ng mga sinambit ni Ben at doon ay napagtanto ni Mr. Johnson ang lahat ng kanyang nagawang kamalian sa dating asawa. Dahil sa kanyang natuklasan, nagpa siya ito na ipa-DNA test si Ben at ang kanyang sarili upang makumpirma kung tama ba ang kanyang hinuha. Yes, Mr. Johnson, what can I do for you? Bungad na tanong ni Christoph, ang asawa ng nakababatang kapatid niyang si Beatrice. Christoph, I have a task for you. And please, let's keep it to ourselves. Papunta na ako dyan sa office mo to clarify things. Wika ng lalaki at kaagad na ibinaba ang tawag. Matapos na makausap si Christoph ay agad na nagtungo sa ospital si Mr. Johnson at doon ay dumiretso ito sa asawa ng kapatid. Kuya, ano pong problema? Ano ang lilinawin mo? Kunoto ang tanong ni Christoph at doon ay isinara ni Mr. Johnson ang pinto ng opisina. Look, napaka-importante nito, Christoph. Pakiusap sa ating munang dalawa ito. Ayokong ipaalam mo kay Beatrice o kahit kila mom and dad. Gusto ko na isagawa mo ang DNA test na ito ni Ben at sa akin. Paliwanag ni Mr. Johnson at doon ay napakunotang noon ng lalaki. Ben? Ito ba yung madalas na ikwento sa akin ni Beatrice na palagi mo daw kasama at magaan din ang loob mo? Bakit kailangan na magpa-DNA test kayong dalawa? Nagtatakang tanong ni Christoph. Oo, siya nga. Pakiusap, sana wala munang ibang makaalam bukod sa ating dalawa. Tura ni Mr. Johnson na siyang mas lalong nakagulo sa isipan ng doktor. Teka lang, bakit mo kailangang ipa-DNA ang batang yon? Sa anong dahilan? Nagugulo ang tanong muli ni Christoph. Napahilamos naman ang kanyang mukha ang lalaki. Anak siya ni Flora, may ex-wife. May kutob ako na baka anak ko siya. Dahil sobrang gaan ang loob ko kay Ben. At hindi lang ako. Ganon din si Beatrice. Pagpapaliwanag ni Mr. Johnson at doon ay natahimik naman si Christoph. Sige kuya, hindi ko sasabihin kahit kanino. Kilala ko naman ang asawa ko. Panigurado kapag nalaman niya baka magkagulo pa. Makakaasa ka po. Sabihan kita kuya kapag lumabas na ang resulta. Wika ng asawa ni Beatrice at doon ay umalis na si Mr. Johnson.
Sobrang bigat ng pakiramdam niya na tila ba alam niya ng magiging resulta dahil dama niya ang lukso ng dugo sa pagitan nila ng binatang si Ben. Matapos ang araw na yon, hindi na naalis pa sa isipan ni Mr. Johnson si Ben at ang dati niyang asawa na si Flora. Makalipas ang isang linggo ay nakatanggap ng tawag si Mr. Johnson mula kay Christoph, kung kaya't agad itong nakipagkita sa doktor. Nasaan ang DNA test result? Kaagad na tanong ng lalaki at doon ay inaabot ni Christoph ang kulay brown na envelope kung saan nakalagay ang resulta ng DNA test. Kuya, sealed pa yan. Kahit ako hindi pa nakikita ang laman yan. Wika ni Christoph at kaagad naman na binuksan ni Mr. Johnson ang envelope at doon ay nanlaki ang mga mata nito. Anak ko nga si Ben. Hindi makapaniwalang wika ni Mr. Johnson at napaluha pa ito ng mga oras na yon. Hindi nito sukat akalain ang binatang kanyang madalas payuhan sa buhay ay kanyang anak. Hindi alam ni Johnson kung ano bang kanyang gagawin ngayong alam niya ng totoo. Subalit alam niya na galit si Ben sa kanyang ama. Sobrang bigat ng dibdib niya dahil sa nalaman, lalo pat lahat ng hinanakit ng binata sa kanyang tunay na ama ay sinambit nito sa kanya. Anong gagawin mo, kuya? Sasabihin mo ba ito kay mom and dad? Sa asawa kong si Beatrice? Sunod-sunod na tanong ni Christoph sa kuya ng kanyang asawa. Walang dapat makaalam. Galit sa akin ang anak ko. Kaya panigurado kapag nalaman niyang totoo na ako ang tunay niyang ama, panigurado ilalayo siya sa akin. At baka hindi ko na siya makita pang muli. Ayoko may ibang makaalam patungkol dito dahil mas lalong magugulo ang lahat. Wika ni Mr. Johnson at doon ay napaisip na lang ito. Simula ng araw na iyon na malaman ni Johnson ang katotohanan na anak niya si Ben ay bumawi ito. Ngunit hindi nito ipinaalam sa binata ang kanyang natuklasan dahil alam niya na galit ito sa kanyang ama at siya ang taong yon. Magandang umaga po. Magiliw na bati ni Ben sa kanyang boss. Good morning din, Ben. Kumain ka na ba? Sabay na tayo mag-agahan. Sakto at nagpa-order ako. Wika ni Mr. Johnson at matamis na ngumiti kay Ben. Nako, wag na po. Nakakahiya naman po. At saka may baon din naman po ako. Luto ni Mama. Wika ng binata at ngumiti sa kanyang amo. Hay nako, ngayon ka pa nahiya sa akin. Halos araw-araw tayong magkasama. Hayaan mo na, sabay na tayo. Natutuwa din kasi ako sa'yo dahil napakasipag mong bata. Alam mo, maswerte sa'yo mga magulang mo. Tura ng lalaki at ilang sandali pa ay dumating na ang in-order nitong mga pagkain. Ay, salamat po. Alam mo po, sana tulad mo po ang tatay ko. Sayang lang kasi iniwan niya kami ni Mama. Wika ni Ben at natahimik naman si Mr. Johnson. Gustong-gusto niya nang sabihin sa binata ang katotohanan na siya ang tunay nitong ama. Ngunit dahil sa takot at alam niya na kung gaano kagalit si Ben sa kanyang ama, kung kaya't mas pinabuti na lamang niya na huwag sabihin ang totoo. Bakit mo naman nasabi na sana ako na lang ang tatay mo? Takang tanong nito sa binata. Mabuting tao po kasi kayo. Mapagkumbaba at higit sa lahat ay maunawain. Maswerte po ang magiging pamilya mo. Hindi tulad ng tatay ko na pinagpalit kami sa iba. Turan ng binata at nakaramdam naman ng kirot sa kanyang puso si Mr. Johnson. Halimbawa, magkita kayo ng tatay mo. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Tanong ng lalaki kay Ben. Nakakahiya naman po, wag na lang po. Pagtanggi ng binata. Sige na, wag ka nang mahiya. Isipin mo ako ang tatay mo. Tapos nagkita tayo. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin sa kanya. Tura ni Mr. Johnson at doon ay malalim na napapuntong hininga si Ben. Unang-una po sa lahat, bakit mo kami iniwan? Mas mahalaga po ba sa iyo ang reputasyon niyo? Bakit mo kami ipinagpalit sa ibang babae? Alam mo po ba palagi kong tinatanong sa sarili ko, kapalit-palit ba kami? Sobrang daming katanungan dito sa puso at isipan ko, pero hindi ko mahanapan ng sagot dahil wala ka. Ang unfair mo po, iniisip mo lang ang sarili mo. Tura ni Ben at tonay na luha pa ito. Patawad, anak ko. Wika ni Mr. Johnson at doon ay napakunat naman ang noon ng binata. Bakit mo po ako tinawag na anak? Nagtatakang tanong nito. Anak ko, wala yon. Masyado lang ako nadala sa mga sinabi mo. Hayaan mo balang araw. Lahat ng sinabi mo sa akin ay mabibigkas mo din sa tunay mong ama. Wika ni Mr. Johnson at matamis pang umiti. Salamat po Kahit papaano gumaan ang dinadala ko sa dibdib. Pasasalamat ni Ben.
Hayaan mo na yon. Tara na, kumain na tayo at baka lumamig pa tong pagkain. Wika ni Mr. Johnson at naluha pa ito dahil sa binitawang mensahe ni Ben sa kanya. Palaging magkasama ang mga ito. Promoted din si Ben. Iba talaga ang turing ni Mr. Johnson sa binata. Nagtataka na nga ang iba dahil grabe ang tutok ng CEO sa binata. Palagi pa nitong sinasabay sa pagkain. Hindi ba kayo nagtataka bakit gano'n na lang si Mr. Johnson kay Ben? Janitor lang naman siya nun. Tapos ngayon naungusan pa tayo. Wika ng isang empleyado at napaisip naman ng iba pang kasamahan nito. True, pansin ko nga din. Iba talaga ang closeness na lang dalawa, no? Hindi kaya anak ni boss si Ben? Kasi the way he care for him, grabe, parang isang ama na matagal nang ulila sa anak. Dagdag pa ng isa sa mga ito. Baka naman ginagamit lang ni Sir si Ben kasi matalino. Kumbaga, strategy para mas sumikat ang kumpanya at mas makilala pa. Wika ng empleyado. Narinig naman ni Mr. Johnson ang sinambit ng mga ito. Alam nyo, kaysa napupuna at pinapansin nyo ang trabaho ng iba, bakit di na lang kayo mag-focus sa ginagawa nyo? Malay nyo kapag nagsipag kayo, matulad kayo kay Ben. Wika ni Mr. Johnson at doon ay natahimik ang mga ito. Pasensya na po sir, hindi na po mauulit. Paghingi ng dispensa ng mga ito sa kanilang boss. Sa susunod ayoko na makarinig pa ng ganito, maliwanag? Masyado nyo nasisilip yung ibang tao. Pero yung sarili nyo, hindi nyo mapuna. Masungit ang wika ni Mr. Johnson at kanya-kanya naman bumalik sa kanilang trabaho ang mga ito. Napailing na lamang ang lalaki dahil sa mga sinabi ng mga empleyado. Simula ng araw na yon, naging agaw atensyon ng pagkikitungo ni Mr. Johnson sa kanyang empleyado, si Ben. Minsan pa ay sinama niyang binata sa kanilang bahay at nakilala nito ang kapatid ni Mr. Johnson na si Beatrice. Oh, may bisita ka pala, kuya. Siya ba yung sinasabi mong masipag at matalino? Tura ni Beatrice at matamis ang umiti kay Ben. Oo, siya nga. By the way, Ben, this is Beatrice, my sister, at itong asawa niya, si Christoph. Pakilala ni Mr. Johnson sa mga ito. Hello po, ikinagagalak ko po na makilala kayo. Wika ni Ben at doon ay napansin nito na walang ibang tao sa bahay na iyon, kundi sila lang. Masaya din ako na makilala ka. Wika ni Beatrice at matamis ang umiti kay Ben. Pwede po ba akong magtanong? Tanong ng binata dahil kanina pa nito napapansin na walang ipinapakilalang asawa si Mr. Johnson. Ano yon? Sige, magtanong ka lang. Tura ng lalaki at doon ay lakas na loob na nagtanong ang binata. Bakit parang wala ka pong asawa o anak, Mr. Johnson? Di ba po nabanggit mo nun sa akin na may asawa ka na? Pag-uusisa ni Ben. Nagkatingin na naman si Christoph at Johnson dahil sa tanong ng binata. Sasagat na sana si Mr. Johnson nang biglang nagsalita si Beatrice. May asawa nga si kuya pero matagal na silang hiwalay at walang balita sa isa't isa. Hindi naman lahat ng couple na ikakasal nagtatagal, diba? Paliwanag ni Beatrice at doon nakahinga naman ng maluwag si Mr. Johnson. Nakakalungkot naman po pala nangyari sa inyo ng asawa mo. Hindi po ba kayo nagkaanak? Tanong muli ni Ben. Hindi, dahil baog ata ang asawa nito ni kuya Walang pakundangan na wika ni Beatrice. Kaya po pala. Tatango-tango wika ni Ben at doon ay iniba na ni Mr. Johnson ang usapan. Nagkwentuhan pa ang mga ito kung kaya't mas nakilala ni Ben ang pamilya. Sobrang tuwang nararamdaman ng binata habang magkasama sila ni Mr. Johnson at Beatrice. Let's take a photo para may remembrance tayo. Tura ng babae. Sige, magandang ideya yan. Para naman may litrato tayo na magkakasama. Para naman maalala tayo ni Ben. Wika ni Mr. Johnson at matamis ang ngumiti. Doon ay nagtabi-tabi ang mga ito at kumuha ng isang magandang larawan. Matapos ang pangyayaring yon ay mas naging malapit pa si Ben kay Mr. Johnson. Itinago naman ng lalaki ang kanyang natuklasan. Hanggang sa nakita ng mama ni Ben yung larawan ng dati niyang asawa kasama ang kanyang anak. Mama, kain na po tayo. Tura ng binata sa kanyang ina at napansin nito na nakatingin sa kanyang cellphone ang kanyang ina. Anak, siya ba yung boss na sinasabi mo? Tanong ni Flora sa kanya. Opo, siya po si Mr. Johnson. Ang bait nga po niya sa akin Tapos na-meet ko pa po yung kapatid niya si Miss Beatrice. Ang cool nga nila ang saya nilang kasama. Nakangiting wika ni Ben sa kanyang ina. Napatango na lamang si Flora pero hindi niya sinabi sa kanyang anak na ama nito ang sinasabing Mr. Johnson ni Ben.
Matapos na malaman ni Flora na nagkita na ang kanyang dating asawa at ang anak niya, ay nakipagkita ito kay Mr. Johnson. Flora, anong ginagawa mo dito sa kumpanya ko? Nangangatog na tanong ni Mr. Johnson sa dating asawa. Saglit lang ako dito, Johnson. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Panimula ni Flora. Flora, alam ko ng totoo. Anak ko si Ben, tama? Bakit hindi mo malang sinabi sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Mr. Johnson sa dating asawa. Deserve mo ba na malaman? Ni hindi mo nga ako hinanap o sinundan man lang? Kinalimutan na kita. Simula nung mas pinili mo sa surrogacy. Pakiusap, Johnson, lubayan mo ng anak ko. Huwag mong gamitin ang pera at kapangyarihan mo para makuha siya. Walang kaemo-emosyong tura ni Flora. Alam ko na nagkasala ako sa'yo. Sa inyo ng anak natin. At humihingi ako ng tawad sa'yo. Handa akong gawin ang lahat, mapatawad mo lang ako. Please, anak ko din si Ben, kaya sana'y hayaan mo akong makasama ko siya. Naluluhang wika ng lalaki. Super sorry si Mr. Johnson sa dating asawa dahil hindi niya alam na nagkaroon sila ng anak. Sobrang galit sa'yo ang anak ko. Kaya pakiusap, lumayo ka na lang kay Ben. Wika ni Flora at doon ay mabilis itong umalis. Sobrang iyak naman ni Mr. Johnson at gusto niya nang bumawi sa kanyang mag-ina. Pero takot siya na sabihin kay Ben na siya ang ama kasi siguradong magagalit ito sa kanya. Nang makaalis si Flora ay siyang dating naman ni Ben at napansin nito ang luha sa mata ng kanyang boss. Mr. Johnson, umiiyak ka po ba? May nangyari po ba? Kaagad na tanong ng binata sa kanyang amo. Wala ito, napauwing lang ako. Kumain ka na ba? Gusto mo ba sabay tayo? Tura ni Mr. Johnson sa binata. Sige po, sakto hindi pa po ako kumakain. May niluto din po si mama na ulam, adobo sa gatang pusit. Masarap po ito dahil specialty po ito ni mama. Nakangiting wika ni Ben at doon ay sabay na nagtungo ang dalawa sa opisina ni Mr. Johnson. Doon ay kumain ang dalawa at bigla na lamang may tumawag kay Mr. Johnson. Wait, sagutin ko lang to. Tura nito, tumango naman si Ben. Habang may kausap ang boss ng binata ay inayos naman nito ang kanilang pagkain hanggang nasanggi nito ang isang brown envelope. Ano to? Takang tanong ni Ben sa kanyang sarili at tila ba may nag-utsok sa kanya na buksan ang bagay na yon. Dahil nga sa curiosity, sinilip ng binata ang laman ng envelope at doon ay nalaki ang mga mata nito. Aksidenteng nalaman ni Ben na ama niya si Mr. Johnson dahil nakita niya ang DNA test result na positive siya at si Mr. Johnson. Para bang huminto ang mundo ng binata dahil hindi ito makapaniwala na ang kanyang among iniidolo at hinahangaan ay ang kanyang ama na kinagagalitan niya. Hindi pa man natatapos si Mr. Johnson ang kanyang sasabihin nang makita niya si Ben na umiiyak habang hawak-hawak ang DNA test result nilang dalawa. Patakbong lumabas si Ben sa opisina ni Mr. Johnson at doon ay galit na galit ito. Labis ang pag-iyak ni Ben dahil feeling niya ay ginamit lamang siya ng CEO. Lahat para gumandang negosyo, promotion at doon ay nanumbalik ang sakit ng nakaraan dahil nag-cheat ang kanyang ama through secret surrogacy sa mama niya noon at hindi man lang sila hinanap. Hindi nito matanggap na all this time ay niloko lamang siya at pinagmukhang tanga ni Mr. Johnson sa mahabang panahon. Kaagad na hinabol nito ang kanyang anak ngunit wala na ito doon. Naiwan naman ni Ben ang cellphone nito sa lamesa at doon ay kaagad na tinawagan ni Mr. Johnson ang kanyang dating asawa. Hello, anak, bakit napatawag ka? May kailangan ka pa? Bungad na tanong ni Flora at doon ay umiiyak na sumagot si Mr. Johnson. Ako ito, Flora, si Johnson. Panimula ng lalaki. Bakit nasa yung cellphone ng anak ko? Nasaan siya? Kaagad na tanong ni Flora nang mapagtanto na ang dating asawa pa lang kanyang kausap. Alam na ni Ben ang totoo, Flora. Nakita niya ang DNA test result naming dalawa at nagmamadali siyang umalis. Natatakot ako na baka may mangyari sa kanya dahil galit na galit ito nung umalis dito sa opisina ko. Paliwanag ni Johnson at doon ay kaagad na pinatay ni Flora ang tawag. Nagmamadali itong nagtungo sa opisina ng dating asawa upang kausapin ito. Johnson, anong nangyari? Bakit mo hinayaan na makaalis siya at malaman ang totoo? Alam mo namang galit na galit ang anak ko sa'yo, kaya baka ngayon ay hindi niya matanggap ang katotohanan. Kapag may nangyaring masama kay Ben Johnson, mananagot ka sa akin. Umiiyak na tura ni Flora at binantaan pa nito ang dating asawa. Gagawin ko lahat para lang mahanap ang anak natin. Hindi ko nahahayaan na mawalay pa siya sa akin. Wika ni Mr. Johnson. Please, Johnson,
Gawin mong lahat, mahanap lang ang anak ko. Pakiusap ni Flora sa dating asawa. Mahahanap natin siya kapag nagtulungan tayo. Wika ni Mr. Johnson. Bigla na lang nawala si Ben at doon na nagtulungan ang dati mag-asawa na hanapin ang kanilang nag-iisang anak. Kuya, bakit nagpahanda ka pa ng helicopter? Saan ka ba pupunta? Tanong ni Beatrice dahil nalaman nito na aalis ang kanyang kuya. Umiiyak na sumagot si Mr. Johnson sa kanyang kapatid at doon ay nagpakita si Flora. Nawawalang anak namin ni Flora at lahat gagawin ko para mahanap siya. Lumuluhang wika ni Mr. Johnson at doon ay napakunot ang noon ni Beatrice. Anak niyo? May anak ba kayo? Naguguluhang tanong ng babae. Oo, Beatrice, may anak kami ni Flora at siya si Ben. Pag-amin ni Mr. Johnson at doon ay napayuko ito. What? Anak mo si Ben? Ibig sabihin pamangkin ko siya? Kaya pala gano'n na lang ang gaan ng loob ko sa kanya na para bang magkakilala kami. Tura ni Beatrice at doon ay napahilama si Flora. Oo, kadugo niyo si Ben. Anak namin siya ng kuya mo. Pero ngayon nawawala siya. Umiiyak na sagot ni Flora at doon ay napakunot ang noon ng babae. Nawawala? Teka, ano bang nangyari? Hindi ko maintindihan. Bakit nawawala si Ben? Saan siya nagpunta? Nagtatakang tanong ni Beatrice. Gulong-gulo na ang isipan ng babae dahil sa biglang pangyayari. Nalaman ni Ben ang totoo na akong tatay niya. Hindi niya yun matanggap dahil sobrang galit na galit siya sa akin dahil sa pag-iwan ko sa kanila at pagbaliwala ko noon. Ngayon hindi ko alam kung saan ako magsisimula na hanapin siya. Sana lang ay nasa mabuting kalagayan siya. Lumuluhang wika ni Mr. Johnson at doon ay walang pag-aatubiling sumakay ito sa helicopter. Kuya, sasama ako. Tura ni Beatrice. Ako din. Dagdag pa ni Flora ngunit mabilis na umiling ang lalaki. Dumito na lang kayo. Ikaw Flora, umuwi ka na sa inyo dahil baka nandun si Ben. Tawagan niyo na lang ako kung sakaling bumalik na siya. Wika ni Mr. Johnson at doon ay umalis na ito. Lula ng helicopter ay hinanap nito ang kanyang anak sa kung saang lugar para bang mababaliw na si Johnson dahil sa lapis sa pag-aalala sa kanyang anak. Samantala sa kabilang banda naman ay masmasa naman si Ben at umuwi na sa kanilang tahanan. Ben, anak, saan ka ba galing? Pinag-alala mo ko. Umiiyak na wika ni Flora at doon ay mahigpit nito niyakap ang anak. Nagpalamig lang po ako at nagpalipas ng galit. Mama, alam mo na po ba noon pa na si Mr. Johnson ang ama ko? Tanong ni Ben sa kanyang ina. Napayuko ito at tumango naman si Flora. Pasensya ka na anak kung hindi ko sinabing totoo sa'yo. Natakot ako na kapag nalaman mong totoo, ay iwan mo ako at sumama ka sa papa mo. Ayoko din na magulo pang buhay natin dahil kinaya naman natin na tayo lang. Wika ni Flora sa kanya anak. Pero mama, nagsinungaling pa din po kayo sa akin. Nasaan po si Mr. Johnson? Paano po nakuha ang cellphone ko? Sunod-sunod na tanong ni Ben sa kanyang ina. Nakita kami. Ginamit niyang cellphone mo para sabihin sa akin yung nangyari. Ngayon hinahanap ka niya. Tara, pumunta tayo sa bahay nila. Gusto mo ba na makausap siya? Tura ni Flora at doon ay tumango naman si Ben. Pagbalik sa mansyon nila Flora at Ben ay naabutan nila sina Beatrice na umiiyak. Ano pong nangyari, Miss Beatrice? Tanong ng binata sa kanyang tiyahin. Naaksidente si Kuya sa kakahanap sa inyo, Ben. Nag-crash ang helicopter na sinakyan niya at ngayon ay hinahanap pa siya ng aming mga tauhan. Umiiyak na wika ni Beatrice at doon ay napaupo na si Ben. Para bang pinaglalaroan sila ng tadhana. Kung kailan handa na siya naharapin ang kanyang tunay na ama ay doon pa ito na aksidente. Kasalanan kong lahat ng to. Kung hindi sana ako naglayas at nawala, hindi sana mangyayari ang bagay na to. Ako lang sanang napahamak dahil ako naman ang punot dulo ng lahat. Sising-sisi na wika ni Ben sa kanyang sarili. Wala kang kasalanan, Ben. Ipanalangin na lang natin na mahanap na si Kuya. Sana lang ay walang masamang nangyari sa kanya. Wika ni Beatrice at doon ay niyakap nito ang kanyang pamangkin. Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Panigurado ay gagawa ng paraan ng papa mo para bumalik. Manalig lamang tayo sa Diyos. Sa pagpapakalma ni Flora sa kanyang anak. Ilang sandali ay tumunog na ang cellphone ni Christoph at doon ay ngumiti ito. Nahanap na si Kuya Johnson, nasa ospital na siya. Wika ni Christoph at doon ay mabilis na nagtungo sa ospital na tinek sa kanya ng kanilang mga tauhan. Pagdating sa ospital ay nakaligtas si Mr. Johnson pero paralyzed ang lalaki.
Sobrang nagsisisi si Ben sa nangyari. Nadatnan niya ito na walang malay at puno ng galos at saka sugat ang katawan nito. Papa, pasensya na po kung umalis ako. Nabigla lang ako sa nalaman ko. Please naman po, sana gumising ka na. Handa na po ako makinig sa paliwanag mo. Umiiyak na wika ni Ben sa natutulog niyang ama. Ben, ikaw nang bahala sa papa mo. Kakausapin ko lang ang mama mo. Wika ni Beatrice sa kanyang pamangkin. Sige po, Miss Beatrice. Hindi po ako aalis hanggat hindi nagigising si papa. Lumuluhang wika ng binata. Tita Beatrice na lang itawag mo sa akin. Wika ng babae at doon ay ngumiti ito sa kanyang pamangkin. Sige po. Tipid na wika ni Ben at itinoon muli ang kanyang atensyon sa kanyang ama. Lumabas naman si Beatrice at doon ay kinausap nito si Flora. Flora, humihingi ako ng pasensya sa lahat ng ginawa ko noon sa'yo. Panimula ng babae at doon ay napatingin naman si Flora kay Beatrice. Matagal ko na kayong pinatawad. Lalo na nung malaman ko na namatay ang mga magulang ninyo. Gustong gusto ko na bumalik nun. Hinihintay ko na sundan ako ng kuya mo pero napagod ako. Umasa ako na hanapin niya ako pero mali ako dahil hinayaan niya ako na lumayo sa kanya. Noong mga oras na yon, alam ko na buntis na ako. Gusto ko sanang sabihin sa kuya mo noon pero laking gulat ko na lang nang makita kong usapan niyo. Sobra ako nasaktan noon kasi mahal na mahal ko si Johnson. Pero ipagpapalit niyang maganda naming pagsasama dahil lang sa surrogacy. At ang masakit pa doon, alam niyong lahat. Mahabang litanya ni Flora habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Habang sinasambit niya ang mga salitang yon, ay nanumbalik ang kirot sa puso ni Flora. Unti-unting bumalik ang sakit sa kanyang puso. Hahanapin ka naman talaga ni kuya. Pero sinusulo namin siya na huwag ka nang sundan pa dahil wala naman kayong anak. Patawad kung kami naging dahilan ng pagkasira ng inyong pamilya. Paghingi ng tawad ni Beatrice at lumuhod pa ito sa harapan ni Flora. Nagulat naman ang babae sa ginawang niya ni Beatrice. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na magkikita pa sila ng mga taong nanakit sa kanyang damdamin. Hindi lubos maisip ni Flora na luluhod sa kanyang harapan ng kapatid ng dati niyang asawa. Tumayo ka dyan, Beatrice. Hindi ako Diyos para luhuran at gaya nga ng sinabi ko kanina. Matagal ko na kayong napatawad. Oo, nandito pa din ang sakit ng nakaraan at ang sugat na kailanman hindi na mawawala. Pero pinatawad ko na kayo. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, ako pa kaya? Sa ngayon, ang dapat nating intindihin ay si Johnson. Kalimutan na natin ang mapapait na nakaraan. Sana maging okay na ang kuya mo. Wika ni Flora at doon ay nagkapatawaran na nga ang dalawa. Matapos na makausap si Beatrice ay pumasok na si Flora sa silid ni Johnson at doon ay nakita niya ang anak na umiiyak habang hawak-hawak ang kamay ng kanyang ama. Mama, kamusta po? Nagkausap na po ba kayo ni Tita Beatrice? Tanong ni Ben sa kanyang ina. Oo anak, nagkausap na kami. Humingi siya ng tawad sa lahat ng nagawa niya noon. Anak, nagkamali ako ng akala. Iniisip ko na hindi tayo hinanap ng papa mo. Pero may dahilan naman pala siya. Nasulsulan lang siya noon ng iyong tita at lolo at saka ng lola mo. Pasensya ka na anak kung naging selfish ako, ha? Tura ni Flora at doon ay nagyakapan na mag-ina. Sa paglipas ng mga araw, si Flora ang siyang nag-alaga sa kanyang dating asawa dahil naging paralisado na ito dahil sa aksidente nangyari. Flora, pasensya ka na, naging pabigat tuloy ako sa inyo ng anak ko. Uutal-utal na tura ni Mr. Johnson sa kanyang dating asawa at naluluhang napatingin sa babae. Huwag mong isipin ang bagay na yon, Johnson. Ang mahalaga ngayon ay gumaling ka na maging okay ka. Naghihintay kami sa pagaling mo at kahit nandito ako para sa'yo, ikaw lang din ang makakatulong sa sarili mo. Wika ni Flora at doon ay ngumiti kay Mr. Johnson. Napaiyak naman ang lalaki sa sinambit sa kanya ng dating asawa at labis itong humingi ng pasensya sa lahat ng kanya nagawa. Salamat dahil hindi niyo ako iniwan sa kabila ng malaking kasalanan ko sa inyo. Pagpapasalamat ni Johnson at doon ay napayuko na lamang ito. Wala yan. Nakausap ko na si Beatrice at humingi siya ng tawad sa lahat ng nagawa niya noon. Ipinaliwanag niya din sa akin ang tunay na nangyari kung bakit mo ako pinabayaan noon. Pasensya ka na kung itinago ko sa iyong anak natin sa mahabang panahon. Sa ngayon, ang mahalaga ay gumaling ka na sa ganun ay makabawi ka sa anak natin.
Naluluhang wika ni Flora sa dating asawa. Si Flora ang siyang nag-alaga kay Mr. Johnson dahil ang kanilang anak na si Ben ang siyang katuwang ni Beatrice sa pamamalakad sa kumpanya habang nagpapagaling ang lalaki. Naging close naman ang binata sa kanyang tiyahin at palaging nagdarasal ang mga ito sa pagaling ni Mr. Johnson. Unti-unting nagkaayos naman si Mr. Johnson at ang dati nitong asawa na si Flora. Naging maayos na ang lahat sa pagitan ng mga ito sa paglipas ng taon at tuluyan na din gumaling si Johnson sa tulong ni Flora. Labis naman ang tuwa ni Ben dahil sa wakas ay nabuo ng muli ang kanilang pamilya. Nagkapatawaran ng mga ito at nagkasundo nakakalimutan na lamang ang masakit na nakaraan. Ang buhay nga'y parang telenovela, hindi lahat ay puro saya lamang. Darating ang oras na susubukin ng Diyos ang katatagan ng isang pamilya. Sa huli, naging masaya sila Ben dahil nabuo ang kanilang pamilya na matagal niya ng pangarap. Kahit nagalit pa siya noon sa kanyang ama, napatawad na nito ang ama niyang si Johnson dahil ipinakita rin nito na nagsisisi siya sa kanyang pag-iwan noon sa kanila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Alam mo po, Mr. Johnson,